Buksan ng iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang likas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Nahuli. Thank you, Lord. Magandang umaga, mga kapatid. Sabi nga ni Elaine, I'm back. Kamusta po kayong lahat, mga kapatid? Di pa rin nagbabago ang ating sagot. Thank you, Lord. Hindi ko na alam kung paano i-share. Oo, kasi na-atching ako eh. Hindi, pag umaga may ganyan ako, yung paggising ko, mag-hatching ka ng mag-hatching. Oo, anong tawag nila doon? Allergies daw yun eh. O basta, yung gano'n, thank you. Sabi ko kasi, isi-share ko yung link sa, yung mga kasama namin. Yan, di tuloy sila makakanood. Copy link, tapos, kaso sa Viber. Ganon.
Okay, okay. Sige, sige. Sige. Kaso, paano ko hahanapin? Okay. Mga kapatid, wait lang po ah. Dito talaga kami nag-ano no? Dali lang po ah. Kasi alam nyo, meron kaming mga kasama sa Copy link, ganon. Ayun, copy link. Oo. Yan. Sige. Ayan. Dito. Yun. Yun na. Thank you, Lord. Yan. Magandang umaga muli sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta na po kayo? Alive na alive ba, mga kapatid? Ayan. Oo, mainit na ngayon. Alam niyo itong suot kong t-shirt? Ayan. Nagpagawa kami ng t-shirt kasi nung guide, dun sa may Egypt na, kinuha yung pangalan namin, binigay ko. Tapos nung binigay na yung t-shirt, tapos na, sabi ko, where's my name? Sabi ko dun sa guide, eto pala yung name ko. Oo. Sa Egyptian eto na pala yung pangalan ko. Hinahanap ko na, sabi ko, where's my name? Sabi ko, bakit Egypt lang nakalagay? Asan na yung pangalan ko? Yung pangalan ko pinalagay ko. Ito pala yung pangalan ko. Oo, ito yung R, I, tas ito yung A nila. Oo, yung pala yun. Oh, now you know. Sige, thank you, Lord. Manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat po sa napakagandang araw na binigay niyo po sa amin. Walang sawang pasasalamat, Lord, dahil sa kagandahang loob na tinatanggap po namin sa inyo. Thank you, Lord, for another day. Thank you, Lord, for a brand new hope na dala-dala rin po nito. Maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Especially, Lord, we thank you for your presence in our lives, Lord. At sa umaga na to, muli Lord, pangunahan niyo po kami lahat at kayo po ang inaasahan namin na mangusap sa bawat isa po sa amin. In Jesus' name we pray, Amen. At maraming salamat sa mga kapatiran natin na maaaga. Glory to God. At good morning from Bicol. Si Kaka, Sister Linda, si KB at nandun din si Sister Tess Francisco. Magandang umaga sa inyo dyan sa Bicol. Ano ba masarap sa Bicol? Nagsabi na silang lahat kaka ng mga masarap dyan. Yan, thank you, Lord. Maraming salamat po. Hieroglyphics po ata ang tawag nila. Hindi yata ito eh. Parang nila, Cleopatra's chuchu, something. Di ko alam po eh. Nung nandun ako sa may Egypt, di na ako masyado nakinig eh. Kasi tapos na yung sa usapan dun sa Thank you, Lord. Si Mama Ched nasa pa? Okay. Isang buwan siya doon? Bakit sabi niya dun sa Sisters of Faith, sabi niya, Monday, nandito na siya. Okay. Thank you, Lord po. Mabuti naman, Sister Sally. Tumaba ba ako? Oo. Kasi alam mo, wala akong doon. Wala akong diet doon. Kinain ko lahat ng pagkain nila doon. Hindi. Oo. Oo din. Oo pala. Oo. Basta kinain ko lahat. Sabi ko walang diet. Paano ka magda-diet? 5, 6, 7. 5 a.m. call time. 6, nagbe-breakfast ka. 7, paalis na. Everyday yun, mga kapatid.
Tapos lakad ng lakad. Alam niyo ba yung Petra? Mga ano yun, 2 kilometers mahigit one way. Yung Petra. Hindi ka makalakad doon ng diretso kasi hindi naman diretso yung way. Tapos mabato pa. Ano yun, nilakad ko talaga yun. Tapos, masarap maglakad kasi malamig. Kaya napalakad din natin si Kuya. Pero talagang kailangan ni Kuyang mag-practice maglakad. Oo, kasi mahaba ang lakad, di siya sanay sa ganun eh. Pero lumakad pa rin siya. Tapos nung pauwi, sabi niya, pwede ba ako sumakay ng kabayo? Oo, hindi naman sa hindi niya nakaya, kaya lang gusto niya sumakay ng kabayo. Ako gusto ko maglakad. Sumakay naman siya ng kabayo. Ang pinagsakyan pa sa kanya, yung Arabian horse, yung malalaki. Tapos matatawa ka. Sakay-sakay siya ng Arabian horse. Tapos inaakay nung guide habang nagalalakad yung kabayo. Dahil hindi naman siya marunong nun. Alam niyo mga kapatid, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kahapon, wag na po kayong maghintay na umidad bago kayo pumunta dun. Alam mo, dami ngang mga sabi nung mga, kung napansin ninyo, di ba ilang araw na kami doon, wala man akong pinupost na pictures. Sabi ngayon nung kapatid ko, si Winnie, sabi niya, Teng, matanda ka na nga. Sabi niya, kahit sa picture, wala ka man lang post. Sabi niya gano'n. Nung sinabihan ako ng gano'n, nag-post naman ako. Plus, yung internet doon, hindi, mahirap. Ikot lang siya ng ikot, tas mawawala na naman siya. Wala naman kaming internet. Nakiki-join lang ako sa mga internet ng mga kasamahan namin kasi may mga sila yung air roam na mga kinuha. Share. So, nakishare na lang din ako. So, bago muna ang kwento ko, ang ating memory verse of the week, Proverbs 16:18. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Ulit natin, Proverbs 16:18. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Ayan. Pwede mo bang palitan yung ko ng dark? Maitim kasi ko eh. Palitan mo yung background ko, yung isa. Dalawa yan eh. Isang gray, isang kasi pag ganun, umiitim yung tao. Ha? Hanapin mo. Sige, habang hinahanap mo, magkukwento muna ako sa inyo. Good morning, Sister Marisa. Sister Marisa, baka sabay na dumating ni Sister Rose? Hindi, kapatid. Di ka na umuwi. Sister Marisa Uchi. Good morning sa mga kapatiran natin. Tinitignan ko kasi Thank you, Bell Rose. I miss you too. Yung mga kasamahan namin, pinadala ko naman yung link. Alam nyo, 46 kami lahat. And by the way, 4:00 ulit ako natulog kanina. Babalik na lang ako sa Israel. Kasi ayaw sumunod ng ng body clock ko sa oras dito. Ano ba yan? Good morning, Sister Olive. Ayan, si Sister Olive at saka si Sister Julie, kasama yan sa namin, group namin. Yung grupo ng mga gala. Wala pa. Kasi, good morning po, Brother Edgar Evangelio. Ay, by the way, isama pala natin sa prayer natin yung asawa ni Sister Polly. No? Brother Jen? Oo, na-atake, no? Nasa ICU pa rin. Ay! Namatay na? Oh. Kasi kahapon ko lang kausap si Sister Charity. Oh. Nakikiramay po kami.
sa pamilya, Sister Polly. Thank you, Lord po, sa inyong lahat. Si Pastor po, tumaba, opo. Tumaba po, grabe po yung kain niya. Pero alam mo, ito napansin ko, kung yung kinakain ko tinaba ko, mataba ako. Kasi yung sa tour namin, halos buffet ang pagkain. Tapos, nung una, nalilito ko dun sa sa mga, ang dami nilang salad. Oo, sa Jordan, Israel, pati na rin naman sa Egypt. Ang pinaka nagustuhan ko sa pagkain nila, yung anong tawag dun sa yung pita bread nila. Tapos meron dun 'di ba yung hummus? Yung yes, oo. Soybean yun, 'di ba? Oo, hummus. Yung iba hummus, pero hummus yun. Yung tinapay, pag ginanon mo, sasawsaw mo doon. Oo, ang sarap, nasarapan ako. Kasi, along with the pita bread, marami silang mga side dishes na puro gulay. Oo, natuwa ako kasi, ngayon lang ako nakakain ng maraming sugar beets na wala akong nalasahan na ugat. Di ba lasang ugat ang sugar beets? Yung pagkagawa nila hindi. Tapos meron silang isang ang tawag nila daw doon ay musala. Tama ba ako? Yung mga galing ng eggplant na merong sauce. Kasama yung sasawsawan nila nung masarap. Tapos ang ginagawa ko, yung palang tinapay na yon, pag hinati mo sa gitna, may butas pala yon sa gitna. Para siyang pouch, no, Beck? Falafel? Hindi ba ang falafel yung yung parang fried na, parang meatballs pero hindi meat? Falafel? Tama ba ako? Akala ko nga rin falafel yung tinapay eh. Mali ba ako? Yun, nag-enjoy ako doon kasi nilalagay kong ganun doon sa gitna lahat yung mga gulay. Saka ko lalagyan ng hummus na, ang sarap talaga, oo. Kaya walang diet doon. Tapos alam nyo, lahat kami tuwan-tuwa sa pagkain namin buong grupo. Kalahati ng 46 ay comfy. 25 ng 46 ay comfy. Kalahati hindi. Pero nakakatuwa kasi napakaganda ng group talaga namin na yun. Meron kaming kasamang doktor, merong mga piskal, merong retired colonel, merong teacher, may lawyer, iba-iba. Pero nakakatuwa talaga na na-enjoy namin ng isa't isa. Yung mga kapatiran namin doon, Tapos kung nanonood si Brother Ante ay taga Cabanatuan. At kasama sa masonry ni Brother Ed. Oo. Sabi niya, kakilala niya lahat sila, magkakasama sila. So si Brother Ante. Si Brother Ante, pag narinig mo pumikit ka, parang si Toto, kaabay magsalita. Oo, parehong-pareho, pati boses, pati yung mga, si Brother Ante. Magandang umaga din sa mga kapatid. Si Brother Celso, Cesar, si Sister Dolin, si Sister Sanchez, Sol, si Pauline, si Manel from Davao. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatiran. Madami ko nakilala doon, si Sister Nora. Konti lang ang hindi ko, si Sister Elizabeth. Konti lang ang hindi ko kabisadong pangalan. Doon sa mga si Brother Julius, Sister Juliana. Ha? Ano pangalan? Cobus? Cobus. Yun, na-enjoy ko yun. Sabi ninyo, Sister? Sister G? Yun. At hello din kay Sister Lani kasi 4 hours kaming nasa
Oo, sa Doha, sa Qatar. Hindi man lang, sabi niya, so far, so near yet so far. Kasi 5 minutes lang daw from the airport ang bahay nila. Eto na kwento. Pagdating namin, ang ganda-ganda pala ng airport ng Doha. Number 1 ba talaga nga siya? Number 1 pala siya. Ang laki. As in, pagka yung airplane mo ay dumating doon, sasakay ka ng bus, ilang minutes pa bago ka makarating ng airport nila. Tapos ang haba ng nilalakad. Napakaganda talaga ng airport ng Doha. Tapos mahal. Kasi Doha di ba? Tapos alam nyo, eto na ngayon. Ang tagal namin doon 4 na oras. Tay kami ngayon doon. Ngayon, nakita namin yung Gordon Ramsay's burger. Kilala niyo si Gordon Ramsay, di ba? Yung sa chef na... Si Derek Ramsay daw ang kakilala nila. yung chef na mahigpit, yung matapang, yung sigaw na sigaw. O yon, si Gordon Ramsay ang pangalan nun, hindi si Derek Ramsay. May burger, change na doon. Sabing gano'n nila Sister Vivian. Si brother, Sister, kakain tayo dyan. Sabi niya, lagi na lang natin nakikita. Sabi niya, tikman na rin natin. Baka sabihin, nagpa-picture lang tayo, tas di naman kumain. Yung una talaga, nagpa-picture lang kami lahat doon. Tapos di naman kumain. Sabi ko, sige. Sabing ganon. Pagpasok namin, ang daming Pilipino doon sa Doha, sa airport. Tapos di sabi namin, Pilipino Sabi, magkano burger mo? Sabi niya, mga 3,000 plus. Isang piraso? Pesos? Sabi namin, opo. Sabi niya, bakit anong meron? sabi ni Sir Vivian, hindi bali, para matikman na hati-hati na lang tayo. Sabing ganon. Ay di, 5 kami. Pagpunta namin, regular burger lang pala, yung 3,000 plus. Sabi, magkano naman yung yung bestseller mo? Sabi niya, medyo pricey lang, pero Angus beef kasi yun. Sabi niya ganon. Sabi niya, sige, 2 na in-order namin. Alam niyo ba na walang kakaiba sa laki niya? Sa laki ng burger ng McDo. Pero mataas siya. Pero eto na, nung dumating siya, nung kinain namin, lasang burger. Lasang burger. Kaya lang kasi dahil Angus beef siya, siyempre pagkagat mo nung beef niya, pero nothing yung special talaga. Burger. Burger lang siya. Tapos, alam mo, binayaran ni Sister Vivian, 8,000 plus sa 2 burger. Oo. Tapos may natira kami. Ang dami-dami naman itong fries na kasama. Sabi, i-take out na lang natin. Kainin natin habang naghihintay tayo dun sa may gate ng airplane. Sabi, bawal po. Ha? Sabi niya, opo. Bawal po mag-take out dito. Kahit anong tira ninyo, bawal. Ang mahal-mahal ng binayad, bawal i-take out. Yung french fries na nga lang, bawal pa i-take out. Oo. Pero sa hotel, pag buffet, mga Pilipino talaga, alam nyo, kanya-kanya kami ng baon sa bus. Sabay, ilabas na ang mga pagkaing hotel. Nagpapaalam kami. At saka pwede naman kasi naka-check-in kami doon. So, pwede. Pagka breakfast, ang dami nung mga Danish, bread nila. Ang dami-dami. Mga Pero, natuwa ako, ang peanut butter nila doon ay naka-sachet. Ay, hindi sachet. Alam niyo ba yung butter? Pag bumili ka ng butter, may balot na yung silver. Nakabalot na gano'n ang peanut butter nila. At hindi siya yung pinapahid na yung malambot. Para siyang butter na gano'n. Oo. Tapos yung butter nila, lasang butter na merong milk. Oo, iba. Kaya kinain ko lahat yun. Wala na, syempre.
Wala nang dala. Oo. Tapos alam nyo, yung 5, 6, 7 na yon, tapos alam nyo, kaya si Sister Celia ang sharing sa inyo, ang word na Jordanian word, Israeli word na natutunan namin, yalla, yalla. Let's go, let's go. Ganon. Kasi yun na lang naririnig namin sa sa guide namin. Yala, yala. Ibig sabihin, let's go, let's go. Alam nyo ba, mga kapatid, wala na akong na-document. Mayroong mga ilan-ilan, tinigilan ko. Kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi ng guide, kaka-video ko. Tapos nadadapa-dapa pa ako. Kaka-video ko talaga. Tapos hindi ko maintindihan. Kaya, tinake ko yung sinabi nung guide namin, the people, sabi niya ganon. Nakakatuwang nakakamiss yun si Taleb. Yung in English niya, para siyang si Jokoy kasi favorite daw niya. People! Ganun siya. People! Sabi niya, you are not tourists. You are pilgrims. Sabi niya ganon. So stop taking so much picture. Ganon siya ng ganon sa mga Pilipino. Pero alam nyo, tuwang-tuwa siya sa grupo namin, sabi niya. Tapos sabi niya, I love working with Filipinos. I love working with Filipinos daw. Iba daw ang mga Pinoy, sabi niya ganon. Sabi niya, Koreans I don't like. Sabi niya, I do not have anything against them. Kaya lang, they are so fast. Sabi niya, I don't know, but for some reason, they run. Takbo lang daw ng takbo. Hindi raw siya makakope up. Kaya daw kapag merong binibigay sa kanyang trabaho, pagka Koreans, ayaw. Ayaw daw niya kasi, takbo ng takbo. Sabi niya, ewan ko, why are they running? Sabi niya ganon. Tapos, ayaw din niya sa mga, medyo mahirap daw kausap. Oo, ayaw niya. Pero yung mga Asians, especially Filipinos, ang dami niyang alam na minsan nga, akala namin nakakaintindi ng Tagalog. Tapos sabi niya, you Filipinos, sabi niya, you are pilgrims for CR. Dalawa lang daw ang favorite na puntahan ng mga Pilipino, kainan at CR. Shopping at CR. Sabi niya ganon. Alam nyo, hindi ako nag-acid doon kahit isang beses. Kaya babalik na lang ako doon. Kasi, tingnan mo hindi promise. Kumakain ako ng mga tomatoes kasi karamihan ng mga nila may tomatoes. Kumakain ako ng orange, yung orange kasi nagbabaon ako ng orange galing sa hotel. Nagbabaon. Tapos, konti-konti ang tubig. Kasi alam nyo ba, ang 500 ml na tubig doon ay $3. Tapos, kada wiwi, $1. Kaya dehydrated kami doon. $1 ng $1 ang ihi. Pero, never akong nag-acid. Kaya sabi ni Kuya, I therefore conclude that your acid reflux is from your stress. Kaya masarap lang bumalik doon, mga kapatid. So, wag na po ninyong, wala silang provisions for handicap. Wala akong nakita. Kasi yung mga daanan nila doon, may mga steps plus matatarik, hindi po pwede talaga. Meron nga doon, nadulas, sabi ko sa inyo on the way to Gethsemane Garden, madulas. Kasi alam nyo, sila ay mayaman sa mga stones, limestones. Alam nyo po ba na walang building doon na may pintura? Kahit isa, wala akong nakitang building na may pintura. Iisa ang kulay ng buildings at bahay doon. Limestone. Stone. Kulay cream. Pati mga building nila. Maaano mo lang sila yung, basta iisa yung kulay, walang ibang kulay. Sa Egypt nagkaroon ng kulay, kasi madumi. Pero pintura, wala talaga, wala. Tapos alam mo, bulubundukin ang Jordan. Sabing ganun nung guide namin, wala kayong makita masyadong puno dito. Sabi niya, paglipat nyo ng border ng Israel, sabi niya, alam mo talagang pinagpala ang Israel.
Oo, kasi puro bundok yung mga ano bato-bato. Pero pagdating mo sa Israel, alam mo ba na ang puno ng mangga nila doon kasing tangkad ko lang pero hitik na hitik sa bunga? Ang mga puno ng saging nila kasing tangkad ko lang pero grabe yung mga bunga. Yung mga oranges nila, wala silang punong malalaki. Oh, Nod, pwede ka doon. Wala silang ganun. Kaya sabi ko, pinagpala talaga tong Israel. Tapos alam nyo, ang pupugi talaga ng mga lalaki. At saka ang gaganda ng mga babae. Yung mga singles nga nakasama namin, naggaganyan sila, sabi, naggaganon sila, pero bawal picturean eh. Oo, sa mga military, bawal magpicture. Bawal ding basta bawal. Pagtawid nga namin ng Egypt, na-confiscate yung camera nung isang kasama namin. Kasi sa lahat sa amin, siya lang ang may dala nung DSLR. Lahat kami mga phone lang siya meron na confiscate. Bawal daw yung may zoom na ganun. Oo, kinuha yung camera niya. Nakuha na lang niya. Nagbayad na siya ng $150. Tapos makukuha pa niya yon sa airport na pag-aalis na ng Egypt. O mahigpit doon. Kaya bawal na bawal magpicture. Pero sa Jordan at saka sa Israel, yun ang gaganda ng mga tao. Yung mga si Wonder Woman is from Israel. Si Gal Gadot ay Israeli. Tapos, alam nyo, may mas magaganda pa doon ng mga military na babae. Yung mga nagsiserve nga rin sa amin sa hotel, sabi ko, you're so pretty. Sabi ko sa kanya, alam mo, pag pumunta ka ng Pilipinas, magiging artista ka doon. Sabi niya, then I'll go to the Philippines so that I will be famous. Sabi pa niyang ganon. Magaganda sila, mga kapatid. Tsaka, mapopogi yung mga lalaki. Tapos napatunayan ko, sa experience ko lang, hindi ko naman, sandali lang naman ako, hindi naman ako doon. Mas mababait ang mga Jordanian kaysa sa mga Israeli. Oo, mas yung mga taga-Jordan. Oo, mas sila. Oo. Kasi meron kami doon binibilan nung yung mga nuts. O, di ba nagkwento na lang ako? Nagkwento na lang ako. Meron kami binibilan doon ng nuts. May tsura. Sabi ko, are you single? Sabi niya, yes. Sabi niya, magaling mag-English eh. Tapos sabi ko, we have a single here too. Sabi kong ganon. Pinakilala ko si Nika. Oo, si Nika. Tapos, sabi ko, this is your future mother-in-law. Be kind to your mama. Give discount, okay? Okay. Sabi niya ganon. Tapos nung ni Nika, binibiro ni sabi ni Brother Bernie, naku, Nika, nagtitinda lang ng maniyan. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, malay mo, anak nung may-ari. Tapos kinabukasan nung pagbalik, sinama ko yung mga ibang grupo para bumili na ng doon. Hindi sumama si Nika, sabi niya, tanong mo muna, Sister Ria, kung anak nga ng may-ari. Pag anak ng may-ari, message mo ako, susunod ako ulit. Sabi niya gano'n. Sabi ko, are you the owner? Sabi niya, no. Sabi niya, my father. Sabi ko, you're the son of the owner. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya, yes. Sabi niya ganun. Sabi ko, okay. When you go to the Philippines, your mama will take care of you. Sabi ko ganun sabi ni Sister Bibian, hey, mama, give discount, okay? Sabi niya, okay. Alam mo, binigyan siya ng $5 discount. Tapos habang nakikipagkwentuhan kami, kain kami ng kain ng mga ganun. Sabi ko, are these free? Sabi niya, yeah, you can take some, okay. You give some to our friends also. Ginulo namin yung kanyang tindahan. Tapos nung pag-alis namin, sabi ko, say bye to your mama. Sabi niya, Mama, I will miss you. Sabi kay Sister Vivian. Mababait sila. Ang Israeli medyo reserved sila. Medyo siguro dahil mataas ang nila. Okay. may oras pa ako, mga kapatid, no? Okay. Sabi ni Marla, treasure kasi mga tourists sa Jordan. Kaya iniingatan nila, mas friendly pa sila kaysa sa mga Israelites. Oo nga, Mars. Pansin ko nga rin yun eh. High-tech po ang agriculture sa Israel. One of the best in the world. Nga.
Kaya nga alam mo, yung aming actually, ang aming tour guide sa Israel ay Muslim. Pero 20 times niya nang binasa ang Bible at nag-aral siya. Alam mo ba, para sa si Kuya Nanding, yung masyadong matalino na pag may sinabi ka, may sagot agad. Tapos di nung una, sumasagot kami, no, ganun siya. Tapos nung finally, pagka yung nakikipag-engage na siya, wala nang sumasagot. Sabi niya, people, are you sleeping? Sabi niya, why are you not responding? I'm trying to interact with you. Sa loob-loob ko, paano mag-interact sa'yo? Lahat na lang kami, mali. Wala na lang tama. Matalino. Nung una, sabi ko, ang supla-suplado naman itong natin. Sabi ko, hindi, babait yan, sabi ni Kuya. Ang ginawa ni Kuya, nag-question siya ng nag-question. Tapos alam mo, namahal niya si Pastor. Oo, umabot na dun sa sabi niya, Pastor, come here, leave your wife. Sabi niya ganun, leave your wife. Sabi ko, why are you trying to separate us? Sabi niya, leave your husband, I will take care of him. Sabi niya ganun. Bisan nga kumakain kami, iniwalay niya sa akin si Pastor. Oh, you eat with me, Pastor, come here. Tapos alam mo, tuwang-tuwa sila dun sa mga pastor. Yung iba nga sabi na, Father! Sabi sa kanya, I'm not a priest, sabi niya. I'm a pastor. Ang dami namin libre. Ang dami niyan libre. Binigyan siya ng t-shirt na libre. Pinsan lang siya nung guide namin. Yung guide namin, come here, pastor. Sabi, lagi lang siyang inaakbayan nun. Tapos pinagbibigyan siya. Kada may mga shop na souvenir, kasi yung mga souvenir na pinagdadalan sa amin doon, kaya wala akong pasalubong sa inyo Kasi wala kang time na mamili. Wala kaming pinuntahan na na bilihan. Dinadala kami sa mga souvenir shops. Ang mga nabibili doon, Rosario, Virgin Mary, yung mga ganun na doon kami dinadala. Yung mga ibang kasama namin nagkakagulo. Kasi kapag maraming Rosario, mas maraming konti. Sabi, sister, gusto mo pong makihati? Sabi ko, hindi po, isa lang pong tao nagbili sa akin, isa lang. Pwede mo ba? Isa, bigay na lang ako ng isa. Sabi ko, isa na lang ang binili ko. So wala akong alangan naman dalang ko kayo ng Rosario, di ba? Wala. Tapos, bilihan ng mga diamonds kasi ang Israel pala ang pinaka magandang diamond stone from Israel. Not because galing sa kanila yung diamond. Pero sila yung may pinaka high-tech na gamit para sa mga cut ng mga diamonds. Kaya pag galing Israel, pwede na rin sana sa inyo yung diamonds, na pasalubong. Hindi ko naisip agad yun. Hindi ko naisip. Oo, sayang. Sayang, grabe. Eto nakakatawa. Sabi ni di pagtanong namin, Diyos ko, ganun pala kamahal, Tapos sabing ganun ni Pastor, sabi niya, bili mo naman ako ng kwintas, yung cross. Sabi niya ganun. Kahit na walang diamond. Sabi niya, yung na lang, white gold. Sabi ko, sige. Sabi kong ganun. Pero hanggang $200 lang. Sabi, sige. Tanong ako, excuse me, sabi kong ganun. Do you have a cross for my husband? Sabi ko, but I only have a $200 budget. Hindi siya tumatawa. Sabi niya, pinasunod ako. Pagtingin sa akin, ganun kalaki yung cross, Yung $200 na cross, ganun kalaki. Kasi laki ng hikaw. Para pang hikaw lang, natawa tuloy kami. Ganun kamahal doon. Pero kung alam ko lang na gusto nyo rin sana ng diamond, di sana kahit na mahal, yun na lang pinasalubong ko. Para sana meron naman akong nadala sa inyo. Sayang talaga. Alam nyo ba na ang Jericho, nung nagpunta kami sa Jericho, ini-imagine ko, mayamang lugar, di ba? Kasi ayon sa binasa natin, ang Jericho ay isang maunlad na lugar. Alam nyo ba na kaya pala ganun kakapal ang wall niya noon ay for protection para hindi sila makonquer? Sabi ko, nung nandun ako, kung ito ang Jericho, hindi ko na iwo-wall ito para proteksyonan. Tapos, yun pala,
that time, sa Jericho ang merong pinakamarami at pinakamasarap na dates. And that time, nung panahon nila, nung sinakop sila ni Joshua, ang Jericho pala ang center ng dates. And that time, ang 3 dates pala mga kapatid ay katumbas ng 1 kilong karne. Sa energy, sa sustansya, sa lahat. 3 pirasong dates kay katumbas ng 1 kilong karne. Kaya pala pag nagta-travel noon, like sila Mary and Joseph, 2 kilong dates ang baon. Kasi 3 lang noon. Yun pala kaya sinabing mayamang lugar ang Jericho. Because of the dates. Yun. Tapos, dinala kami, nakakatuwang namin, yung guide namin, yung Sodom and Gomorrah. Dinala kami doon. Sabi niya, do you see that, yung stone daw doon? Parang ang tao na malaki na ganon. Tapos di sabi naman, ay, yun siguro yung asawa ni Lot. Sabing gano'n, na naging bato. Kanya-kanyang picturean, video-videohan pa, gano'n. Tapos eto na, sumakay na kami. O di sabi niya, by the way, people, sabi niya gano'n, that's not Lot's wife. Nagtawa na kami lahat talaga to si Taleb. O sabi namin, buburahin ko tuloy itong document ko. Sabi ko, ang laki naman yata niyan. Sabi ko ganon. Tapos ginawan ko rin ng storya. Siguro kakapile up sa mga taon na dumaan. Parang Sabi niya, the statue of Lot's wife is on the other side. Sabi niya gano'n. Pambihira. Nagpicture kami lahat doon. Tapos ngayon mo lang sinabi, hindi pala yan yun. Sabi niya gano'n. Tapos ang natitira na lang sa Jerusalem, na original na wall, kasi 24 times na palayang na destroy. Sabi niya, in fulfillment of the word of God, nakalimutan ko kung saan yun. Sabi niya, sinabi ni Jesus na, no stone will be on top of another stone pagdating sa Israel. Ibig sabihin, flat na mawawasak. 24 times. 24 times na ni-rebuild. Ang natitirang original na wall ay part of the Jerusalem Wall at saka yung Wailing Wall. Sikat na sikat yung Wailing Wall. Sa Wailing Wall kasi, nagsusulat sila ng mga prayer petition, tapos sinisiksik nila doon sa wall, tapos doon sila nagpe-pray. Napatunayan namin doon, hiwalay ang lalaki sa babae. Hinati sa gitna yung wall eh. Ang dami ng mga lalaki. Kukunti ang mga babae. Mga lalaki yung nagpe-pray. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa rin equal ang ng babae at lalaki doon. Lalaki pa rin ang mas mataas ang Tapos sabi niya, wala ba kayong napansin sa mga babae sa Wailing Wall? Sabi nung, wala po. Sabi niya, they are all wearing wigs. Wig lang. Nakawig lang pala yung mga babae. Yung pala doon, pag nanganak ka, magpapakalbo ka na. Oo. Pag nanganak ka, papakalbo ka na. Sabi nung namin yung mga nagpe-pray doon sa may Wailing Wall, oo nga, nakawig lang daw sila. Sabi namin, for a time? No, forever. Sabi niya ganun. Well, sabi niya, hindi ko pa nire-research. Sabi sa inyo, maraming alam yung guide namin eh. Tapos, eto na. Nagpagawa siya ng mga people, you write your petitions, ganyan-ganyan, because tomorrow we will go to the wedding, ganon. Sa amin, parang, sabi ko, hindi naman kailangan ng ganun yun, di ba? Pwede ka nang dumiretsa. So, nagkagawaan sila, nakakahiya naman. Wala naman akong petition. Ang ginawa ko, thank you letter lang ang ginawa ko. So, bumaba na kami. Pagbaba namin, nakalimutan ko sa bag ko. Alam nyo doon, sabi nung guide namin, welcome to Israel, where everything is holy except for the people. Sabi niya ganon. Kasi alam mo, tuwing bumababa kami, pinapaiwan niya ang bag namin sa bus. This is the safest place, sabi niya, in Israel for your staff. Sabi niya, so if you have the Gucci, whatever it is, sabi niya gano'n, na bag mo, leave it.
Iniiwan namin sa bus, cellphone lang kasi ang dami pala doong mandurukot. Sabi nga, they are not interested with your cellphone, so bring your cellphones. Kasi mas high-tech ang cellphone nila sa inyo. They are only interested with your money and your cards. Kaya leave your bag, sabi niya gano'n. Iniiwan talaga namin doon. Tapos alam nyo, minsan, pipicture-picture, talagang tumatakas yung mga iba nagpipicture. Kaso malalakas lang ang loob kasi mawawala ka sa dami ng tao. Mawawala ka. Kaya hindi namin tinatanggal yung yellow na name tag na binibigay sa amin. Mawawala ka. One time, merong yung picture ng buong Israel na gano'n, ang ganda-ganda. Sabi niya, yala, to the bus, people, to the bus. Di na nagkaanuhan na kami, di pa nakaka-picture, to the bus na. Umakyat kami. Pagdating namin sa bus, sabi niya, look to your right. Can you see that man wearing ganito, ganyan? Sabi niya ganon, he's the head of the pickpocketer here. Sabi niya ganon, they are my friends. Sabi niya, kaya I know them well. Pinapaiwan ko sa inyo lahat ng mga bag ninyo dito. Sabi niya ganon. Tsaka sabi niya, pag may inalok ako sa inyo, do not buy it. Sabi niya, sinabi niya na yun sa amin, don't buy it. Pero I have to, offer it to you. Sabi niya ganon. Kasi nga, people, after a week, sabi niya, all of you, sabi niya, you will go home. I will stay here. Kaya hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo, wag niyong bilan yan, mandurukot yan. Sabi niya, patay ako sa kanila. Sabi niya, kaya, pag sinabi niya sa amin, do you need, ganyan-ganyan, get it from this man. Sasabihin niya sa amin. Pero alam na namin yun. Wag na kayong bibili. Ganun ang sinabi niya. Sabi niya, wag niyong sasabihin sa kanila na sinabi ko sa inyo na hindi kayo bibili sa kanila. Sabi niya ganun, papatayin ako dito. Sabi niya ganun. So mabait yung aming guide kahit na na-appreciate na namin siya nung bandang huli. Kasi nga matalino masyado. O di ba mga kapatid, ano ba yung kadaldalan ko? Oo nga, mga kapatid. Tapos alam mo yung Garden of Gethsemane, di ba hindi ako matapos? Yun na yun. Yung kung ano yung ginagamit natin, di ba dun sa play natin, kinukuha natin sa internet, yun na yun. Yung 2,000 years old na, the oldest olive tree, 2,000 years old, nandun siya, pinakamatanda. Pero hanggang ngayon namumunga pa rin. Oo. Tapos ang lahat ng mga doon, nilagyan ng basilika. Like yung bahay ni Mary and Joseph, tama si Minister Arnold, magkakagustuhan sila kasi magkadikit lang ang bahay nila. Nasa loob ng basilika. Lahat yon nilagyan ng basilika. Ang bahay ni Mary and Joseph ay nasa Basilica of Annunciation na. Tapos, ngayon namin nalaman na si Joseph pala ay hindi carpenter. Kasi ang carpentry needs wood. Walang wood sa Israel. Puro stones sila. So, siya ay mason. Siguro doon kinuha nung mga yung masonry na 'di ba samahan. So mason pala siya, hindi siya carpenter. Tapos yung kanyang workplace, ang liit-liit lang. Tapos yung Nativity Church nasa loob din ng basilika. Yung pinagtaguan ni Elijah. Naawa ako kay Elijah. Yung pinagtaguan ni Elijah dahil natakot siya kay Jezebel, pinapapatay siya, ang liit lang nung kuweba. Nasa loob siya ng Basilica of Stella Maris Basilica. Nandoon. Yung tomb ni Jesus, nasa Basilica din. Napuntahan namin. Maganda pala yung tomb ni Lord. Alam niyo kung ba't maganda? Na-share ko nito kahapon, pero yung mga iba hindi na rin kasi may fellowship. Si Jesus, nung nagpunta sa Jerusalem, hindi kasi siya taga doon, di ba? Hindi siya pwedeng mag-preach doon ng basta-basta. Pero, kaibigan niya si Joseph of Arimathea. And Joseph of Arimathea ay isang influential na tao. Kasi mayaman siya. Ngayon, lahat daw nung pinapako sa krus doon, iniiwan ng 3 to 4 months na nakahang sa krus.
Oo, to set an example sa mga tao, especially those who want to claim that they are the Messiah. So, nung ano na yon, nung time na yon, sabi niya, you are lucky people because this is the exact moment na nung yung before Ramadan. Nung namatay na si Lord, pumunta si Joseph of Arimathea kay Poncio Pilato. You want him dead? Now he's dead. I want the body. At walang funeral na nangyari kasi magsasabat na, mag-start na yung Sabat. Kailangan siyang ibaba at ilibing kaagad. Kasi pag inabot siya ng Sabat, maski si Joseph of Arimathea, wala nang magagawa. Dahil dali-dali yung paglibing sa kanya, wala naman siyang hindi naman tayo sa taga doon. Wala siyang memorial plan. Wala siyang lote. Walang paglilibingan. Kaya yung tomb pala ngayon, kaya maganda, ay pag-aari ni Joseph of Arimathea, pinagamit sa kanya. Yun. Oo. Tapos, yung Mount Nebo, kung saan ipinakita, kita mo lahat. Ang lamig dun. Kita mo lahat. Makikita mo yung nasa Nebo ka, makikita mo yung part ng Israel. Nasa Jordan kasi yun eh. Nasa Jordan yung Nebo. Pero dun sa mountain na yun, on top of the mountain, makikita mo lahat yung, Red Sea, makikita mo yung Israel, dun sa taas. Pinakita lahat ni Lord, kita pala lahat talaga dun sa Mount Nebo. Meron dong Memorial of Moses, pero hindi nila alam kung saan naman talaga nilibing si Moses, 'di ba? Wala namang nakakaalam daw. Tapos, yung bato na in-strike niya, tapos lumabas yung tubig, nilagyan na rin nila ng ng parang building na maliit. Nilagyan na rin nila. Sobrang linaw ng tubig, mga kapatid. Yung bato, oo. Merong ganon. Yung merong parang yung ginanon talaga. May tapyas yung yung bato. Tapos yung tubig, kinukuha yun ng mga pilgrims doon. Naiinom. Kasi sobrang linaw talaga. Ang linaw-linaw niya. Yan ay nasa papuntang Petra. Yung Petra, napakaganda talaga nun, mga kapatid. Tapos alam mo, yon ay inukit pala ng mga Bedouins, mga nomads. Yan pala yung si Jack Sparrow. Di ba yung Pirates of the Caribbean? Yung itsura ni Jack Sparrow, Bedouins, yun pala yung mga Bedouins. Yung mga lalaki may mga eyeliner na makapal. Yung pala ay protection nila para yung sand hindi dumiretso sa mata nila. Meron silang nilalagay dyan. Kaya naka-eyeliner pa rin sila hanggang ngayon. Doon sa sa Petra. Ay. Paano yan? 9:14 na. Ha? Hindi. Wag. Okay. Sige, bukas ulit ha. Bukas ulit yung kwento, mga kapatid. Wala pa, sandali lang, babe. Walang lesson eh. Okay, mga kapatid. Thank you, Lord. Psalm 131 tayo. Sige, bilisan ko lang. Maganda ito. Psalm 131. Basahin natin, mga kapatid. Buksan natin. Sa Psalm 131. Sabi rito, Lord, I have given up my pride and turned away from my arrogance. I am not concerned with great matters or with subjects too difficult for me. Instead, I am content and at peace, as a child lies quietly in its mother's arms, so my heart is quiet within me. Israel, trust in the Lord now and forever. Yan, ito po yung word of God. Alam nyo, itong opening words ng Psalm 131 na ito, sa ibang version sabi niya, Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty.
So, dito makikita natin yung quality of humility ni David sa prayer niya na to na very rare. Why rare, mga kapatid? Because it is in contrast with the spirit today. Kung mapapansin nyo, kasi nga tayo, di ba, we live in an age in which parang lagi nating hangad to catch the eye of another person, hindi ba? Kaya nga hindi ba sa social media nakikita mo yung mga filter ng mga cameras ngayon, ang kakapal na ng filter, na wala ka nang makitang pores sa mga mukha kahit na i-zoom in mo, ay walang pores si ate. Kasi ang sagana yung filter, hindi ba? Tapos photoshop na pagka nakita mo sa personal, ikaw pala yan? Bakit ibang-iba ka doon sa profile picture mo? Bakit ginagawa ng lahat ng mga tao yan? To catch the eye of other people. Aminin man natin yan o hindi, gusto nating magpapansin. Gusto talaga natin napansinin. Because the key to success today has mainly to do with pride and self-esteem. Yun talaga yun. Maski sa mga Christians, nafo-fall pa rin tayo sa ganyan, mga kapatid. Pero, the key to success sa mundo is the way to disaster when it comes to things in the spiritual. Hindi ba? Ano siya, hindi... Sa mundo, yun ang key to success. Pero sa atin, parang ano siya, way of disaster. At maraming mga Christians ngayon na ang real problem po natin is our pride. Even Christians, mga kapatid, because we always want to be greater than others. Yun ang pride eh. We want to be greater than others. Saan ba nagkagaling yung conflict na yan? Hindi ba sa inggit, sa selos? Hindi ba? Dahil pag naungusan ka, na-threaten ka, gagawa ka ng paraan para masira mo, umahatak mo pababa yung isang tao. Kasi nga, nawawala sa iyo atensyon eh. Napupunta na lahat sa kanya. So, ang gagawin mo, gagawa ka ng mga pamamaraan para bumalik sa iyo yung atensyon. And this is in contrast to what Jesus said in Matthew 23:11 and 12. Sabi roon, the greatest one among you must be your servant. Whoever makes himself great will be humbled, and whoever humbles himself will be made great. Ngayon, maraming mga tao, merong motivation. When you say motivation, it is the reason one has for acting or behaving in a particular way. But they do not have the ability. Ibig sabihin ng ability naman, the capacity and talent to do something. Yung iba naman, maraming abilidad, but they do not have the motivation. But David has both. Meron siyang motivation at maabilidad siya. Kasi alam nyo, si David is a military genius. Kaya nga di ba natalo niya yung enemy ng kanyang bansa at nasakop nga niya ang Jerusalem. At siya ay, he live each day in high gear. Parang yala, ganon, go nang go si David. But, sa 1 Chronicles 27 and 28, nung gusto niya na i-build yung temple for his God, ang sabi ni Lord sa kanya, hindi. Hindi ikaw ang magbibuild ng temple. Hindi ba, mga kapatid? 1 Chronicles 28:3, but he has forbidden me to do it, sabi niya, because I am a soldier and have shed too much blood. Siguro pag sinabihan ka ng ganun, kasi victory after victory ang ibinigay kay David. Tapos sinabihan pa siyang a man whose heart is after God. Tapos ang daming mga victories. Tapos, kasi alam nyo, in-encourage naman siya ni Nathan na mag-build Kasi sabi niya, ang ganda-ganda ng tinitirhan ko, pero yung covenant box ni Lord nasa tent pa rin hanggang ngayon. Maganda yung intensyon niya. Tayo, di ba mga kapatid, tayo pagka yung ginanon, ba masasaktan tayo? Maaaring nasaktan din si David doon.
Kasi napakabait ni Lord sa kanya. Kung tutuusin nga, parang kung ikaw si David, iisipin mo, ganun kayo ni Lord eh. Hindi ba? Close na kayo ni Lord. Tapos biglang sasabihan ka, maganda naman ang intensyon mo. Hindi. Ilan po sa atin ngayon na kapag napahindian, ang sama na ng loob dun sa taong humindi sa kanya? Minsan nga parang napakasimple lang nung sinabi sa iyong, hindi, wag muna. Ay, hindi yan. Ay, hindi pwede yan. Ang sama na ng loob mo. Ang akala mo kung ano na ginawa ng tao sa'yo, pero pinahindian ka lang. Pero grabe na yung sama ng loob. Nung sinabihan kaya si David ng ganon, di ba, mga kapatid? At hindi lang po yun. Hindi lang doon nanggaling yung kung pwedeng, kung iisipin mo yung hurt ni David, hindi lang galing doon. Na ano nyo ba, nung pumunta si Samuel? Nung pumunta si Samuel sa bahay niya para i-anoint, di ba, ang hinarap ng tatay niya yung mga ibang kapatid. Kung hindi nga lang dumating si David nung inarap na lahat, di ba? Hindi nga naalala nung tatay eh. Kaya sabi lang ni Jesse, di ba? Ay, sabi lang ni Samuel, may isang anak ka pa, di ba? Tsaka lang niya nasabi na, oo, yung nagpapastol. Sabi niya ganon. Pero hindi niya naisip yun na i-present kay Samuel. Tapos biglang, isipin nyo na lang yun. Hindi lang galing sa tatay, sa mga kapatid niya. Nung kay Goliath, hindi ba? Pinuntahan niya yung mga kapatid. Sinabi niya na natatakot kayo dyan? Ang dating sa mga kapatid, napaka-conceited mo ha. Pastol ka nga lang eh. Kami mga military, ang yabang mo ha. Pero hindi nila alam na hindi siya conceited. Kung hindi mas malaki ang tingin sa Diyos niya kaysa kay Goliath. Kaya ganun ang kanyang mga salita. Pero, parang lahat na lang. Kung titignan mo, mga kapatid, yung kanyang motivation, yung mga ganong instances sa mga tao, even sa atin, it's either, yung mga ganong mga salita at mga ganong circumstances, they can make you and they can break you. Diba? Pwedeng maging death mo na yon or pwedeng yun ang maging simula ng buhay mo. Oo. Maaaring kay David, yun ang simula ng buhay niya kasi parang nagkaroon siya ng motivation to prove them wrong. Na siya ay pinili ng Diyos, hindi ba? So, isa sa mga pamamaraan, mga kapatid, on how we can overcome pride, na yun din ang maaaring naging pamamaraan ni David is realize God's goodness. Realize God's goodness, mawawala yung pride mo. Alam nyo mga kapatid, nung napunta kami ng Israel, na-realize ko yung kabutihan ng Diyos, na pagka nandun ka, na-appreciate ko na eh. Nung di pa ako nagpunta doon, na-appreciate ko yung kagandahang loob ng Diyos sa akin. Pero nung nandun ako, mas na-appreciate ko ang ginawa ni Lord in a more deeper, intimate na, grabe. Kasi alam nyo, nung nalaman ko na ang binuhat ni Lord na isang ganun lang, hindi raw pwedeng buhatin ng cross. So talagang ang binuhat lang yung pagganon. 120 kilograms. Yun, yung ganon. Yun lang. 120 kilograms. At nung kami ay nag-Via Dolorosa, na by the way, yung ating Holy Week ay ganun ng Via Dolorosa, Way of the Cross. Nung kami ay nagganon, sabi ko, grabing pahirap yung naranasan. Tapos, dinala pa kami doon sa puno na ginawang crown niya. Alam nyo ba, ganito kalalaki yung tinik. Tapos yung taba niya, mataba eh. Hindi lang parang wire eh, malaki talaga siya. Tapos talagang super pointed, mga kapatid, super pointed talaga nung Tapos sa isang branch, parang halos walang patlang yung mga ganon. Dikit-dikit talaga na ang lalaki. Tapos sa pinaka-tip nun ay may red.
may red, nababalutan ng red, yung pinaka-tip nung tinik na yon, na pag tinusok sa'yo, wala kang mararamdaman. Nagpapamanhid pala yung red na yon. Pero after 2 minutes, excruciating pain ang mararamdaman mo. Nung nakita ko yun, tapos nakita ko yung dinaanan ni Lord papunta dun sa Golgotha, grabe. Ang kikitid ng mga dinaanan. Tapos, pag ganyan, mga kapatid, babat taas ang mga daanan doon. Na-appreciate ko ng sobra yung ginawa ni Lord. Kaya after nun, yung sinabi doon sa Wailing Wall, wala akong ginawa kung hindi, nag-thank you Lord lang ako nang nag-thank you Lord. Grabe pala talaga. Ma-appreciate mo talaga yung ginawa ng Diyos sa'yo. At pagka na-realize mo yung God's goodness, palagi ko mawawala talaga yung pride mo, kapatid. Kasi kahit na si David, kahit na minsan, hayaan ka ng Diyos na dumanas ng hindi magagandang sitwasyon, kapag ka nare-realize mo yung kagandahang loob niya, parang okay lang eh. Yung parang okay lang na hindi binigay sa iyo yun. Hindi ko sinasabing mali ang magkaroon ng disappointments kasi lahat tayo nagkakaroon yan. And it's not wrong to experience disappointment, mga kapatid. Kapag kayong buhay, hindi siya nag-unfold the way we want it to unfold, di ba? The way we expect. Kasi kung hindi rin natin bibigyan ang sarili natin ng permission to grieve doon sa mga ganong sitwasyon or permission to be disappointed, baka ang danger nito ay ang akala natin, gusto lang ng Diyos sa atin ay buhay na walang mga ganon. Na hindi totoo. Hindi totoo. Ang buhay na walang disappointment, sasabihin mo yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Hindi. Sometimes, ang Diyos talaga, hahayaan niya na magwalo ka pa nga in disappointments. Bakit? Dahil sa mga ganong pagkakataon, doon ka nagkakaroon ng realization na kailangan itong sitwasyon ko na to, dalhin ko sa paanan ng Diyos. Otherwise, hindi ako mawawala rito. Yung disappointments minsan ang nagtutulak sa atin para lumapit tayo kay Lord. Kasi yung buhay na walang ganyan, hindi mo nga minsan naiisip si Lord, hindi ba, mga kapatid? So, wag tayong maniwala na ang buhay na hangad lang sa atin ng Diyos ay yung buhay na free from disappointments. Hindi po, mga kapatid. Doon manggagaling yung transformation of our hearts. Kapag yung sitwasyon natin na yun, in-accept natin yung invitation ng Diyos doon sa disappointments natin na yon, yung place of struggles natin na yon, nadalin mo sa paanan ko. Doon po tayo matututo. Kasi kapatid, the Lord is not afraid of our pain. Hindi mo po pwedeng i-manipulate ang Diyos sa mga pains mo. Kaya nga hindi ba sabi natin, merong mga tao na naiiyak talaga pag nagpe-pray. Walang masama doon. Because sometimes, nakaka-overwhelm yung presence ni Lord na hindi mo sinasadya, maiiyak ka. Pero, hindi ito yung akala ng ibang tao na pagka nagdasal sila at walang iyak, hindi effective. Kaya ang ginagawa ng iba, di ba nag-uumpisa pa lang mag-pray, nagiging emotional na, yung gumagaragal na yung boses. Alam mo naman madidiscern mo naman yung nagpe-pray na ano lang. Yung mga tao na gano'n, pag tinanong mo kung ano ang reason, kung ba't kailangan mo pang umiyak, magpe-pray ka lang. Dahil ang akala nila, pwede nilang i-manipulate ang Diyos sa mga tears. Na para bang mas madaling sasagutin ni Lord dyan pagka umiiyak ka. Ganon, kasi gusto ng Diyos matahanin ka. Mali. Mali, mga kapatid. The Lord is not afraid of the pain we feel. Di ba lagi nating hindi po ini-invalidate ng Diyos yung mga ganon natin, ha? Kaya lang mayroong mga tao na gusto lang ng validation, kaya parang ang nakaka-move sa heart ng Diyos when we pray is our faith. Hindi po yung ating mga tears o yung ating emotion, mga kapatid. So, dito, binibigyan po tayo ng freedom ng Diyos
to express a sense of lack and sorrow dun sa moment of our disappointment. Kaya wala kang ibang choice kung hindi pumunta sa Kanya. At yun ang gustong-gusto ng Diyos. Yung lagi mong inaamin sa Kanya na, wala akong magagawa dito, Lord. Unless you intervene sa sitwasyon ko, hindi ako maaalis dito. Yun ang mga gustong-gustong moment ng Diyos, mga kapatid. At sa mga disappointments na yon, alam nyo yung hurt na yun ni David, ha? Hindi basta-basta yun, mga kapatid. Lalo na kapag alam mo na gamit ka ng Diyos, tapos biglang isang beses, masabihan ka ng, hindi. Lord, heart's desire ko to, hindi. Hindi ka pupunta dyan. Hindi kita i-allow. Hindi ka ma-approve. Ilan sa atin, Lord, heart's desire ko, pumunta ng ganito. To, nag-apply ka, na-denied ka. Gaanong paninisi ang natanggap ng Diyos sa atin? Gaanong sama ng loob ang natanggap ng Diyos sa atin? Hindi ka lang na-approve. Pero before nun, grabe yung service mo, tapos grabe yung profession mo of your faith in Christ, tapos hindi ka lang na-approve, hindi ka lang pinagbigyan ng isang beses ng Diyos, grabe na yung damdamin mo. Lalo na si David, mga kapatid. Ano yung naramdaman niya rito? Ito isang gauge. Kapag ka po tayo, when we are being led in a different direction than the direction na we hope for at nagpanik ka, yun ay gauge mo at malalaman mo kung nasaan talaga ang puso mo. Kapag sinabi ng Diyos na pagka kinabig ng Diyos ang manibela ng buhay mo, tapos nagpanik ka at nagreklamo ka, malalaman mo ano ba ang mahal mo. Ano ba ang state ng puso mo. Malalaman mo doon, mga kapatid. When we are more concerned doon sa getting what we wanted kesa sa seeing what God wanted for you, ayun, yun. Malalaman mo kung nasaan ka na. Kasi ang disappointment, nire-reveal what captures our heart. Meron akong isang kapatiran na nagsishare noon, yung journey niya doon sa business niya. Pinapapray niya palagi. Sabi ko, may word ka ba? Meron daw. Yung word niya, ganito, ganito, ganito. Sabi ko, okay. Sabi ko, wag ka lang mag-struggle kapag talagang kalooban ni Lord sa'yo, mangyayari yan, ganon. Pero, napansin ko rin naman sa kanya na pino-force niya yung mga pangyayari dahil gusto niya talaga yung business na yon. So, naganap naman. Sa una, maganda yung kita. Kaso, may nangyari doon sa business niya. Biglang nawala. Tumigil siya ng pagtatights niya. Tapos, nung tinanong ko bakit, nagtampo kay Lord. Kasi, may word naman daw siya nung ginagawa niya yun. Sabi niya, tas ba't ganun daw ang nangyari? Diba? So, minsan, nire-reveal ng mga pangyayari, ang mga disappointments natin, what captures your heart. Kung ang Diyos ang may capture ng puso mo, kahit anong mangyari sa buhay mo, hanggat nandyan si Lord, okay ka pa rin eh. Bumagsak man ang negosyo mo, kapag ka ang Diyos ang may hawak ng puso mo, okay ka pa rin. Magkasakit ka man ng malala, kapag ka ang puso mo, ang Diyos pa rin ang may hawak, okay ka pa din. So pag mayroong mga nangyaring ganito, kagaya kay David na no, hindi ikaw. Good intentions, lahat ang meron kay David. Tapos biglang sasabihin, hindi. So makikita po natin dito, although hindi po masama ang mga disappointments, pero binibigyan tayo dito ng gauge kung saan ba naka-invest ang hope mo. Oo. Kasi alam nyo, mali ang investment ng hope natin eh. Minsan, ang investment ng hope natin nasa sweldo natin. 'Di ba?
Minsan, ang investment ng hope natin sa mga mahal natin sa buhay. Paano pag nawala po yung sweldo mo? Ibig sabihin, wala ka ng hope. Kasi doon naka-invest ang hope mo eh. Paano kapag nawala rin yung mahal sa buhay mo na inaasahan mo? Ano nang mangyayari sa'yo? So, mali ang investment ng hope natin. Kailangan mga kapatid, makita natin ang pag-ibig ng Diyos in our lament. You have to find God's love in your lamenting para makita mo kung ano ang purpose kung bakit inahayaan ng Diyos na dumanas ka ng ganyan. Alam nyo, hindi lang naman po ang purpose ng lament para lamang i-release kung ano o mag-distress ka o kaya mag-pour out ka ng lahat ng mga ano mo. Ang pinaka-purpose po nito is to bring our attention back to God's promises. Babalik ka dun mga kapatid At babalik ka ulit doon sa hope that you have in Christ. Yun lamang po ang hope na maglalast. Yung hope in Christ. Yun lang, mga kapatid. So, kung tutuusin, dito si David, alam nyo ba na imbis na sumama ang loob niya? Yes. Nag-worship siya, tama ka Kuya Ernie. Nag-praise pa siya kay Lord. Tas alam nyo, ang sabi pa niya, pinapasalamatan ko ang Diyos sa kagandahang loob niya sa akin at ang anak ko ang mapipili niya na magbibuild. Imbis na sumama ang loob niya kay Lord, nagpuri pa siya at pinasalamatan pa niya ang Diyos na at least ay descendant pa rin niya ang magbibuild ng temple. Alam niyo ba na hindi lang siya nag-praise? Tumulong pa siya. Sa pag-build, siya yung nangalap ng mga gold, ng mga lahat ng mga construction materials needed to build the temple. Pero hindi siya nag-build. Biro nyo yun? Pero tayo, di ba minsan sasabihin, hindi, wag mong gawin yan. Yes, ganon. O di wag na lang, ayaw nyo pala Tapos pagka naganon ka na, isang beses ka lang mapahindian. Naku, Diyos ko po. Sambakol na yung mukha, tapos ayaw nang sumali sa mga yung tampo. Lahat inaway. Tapos, sige na, inaamo na, ayaw pa rin. Isang beses, tapos pag tinanong mo, ano ba pinagtampo mo? Hindi ako pinayagan Naglilib ako, hindi man ako pinayagan. Yun lang pala, mga kapatid, no? Pero, sobra na yung ating yung, alam nyo, sabi ni C.S. Lewis, we are not necessarily doubting that God will do the best for us. Sabi niya, we are wondering how painful the best will turn out to be. Ulitin ko ba't parang si Kuya Ernie lang ang tumatawa? Kung ikaw ay gustong sumunod kay Lord, huwag kang mag-expect ng buhay na free from Oo. Sabi ni C.S. Lewis, we are not necessarily doubting that God will do the best for us kasi we are sure that God will do the best for us kasi yun lang ang gusto niya. Sabi niya, we are wondering how painful the best will turn out to be. Kasi, sa totoo lang, most of the best moments ng buhay natin ay nanggaling doon sa mga painful experiences natin. Oo. Kaya, parang, ano bang tawag doon? Hindi magandang sabihin na embrace your pains, pero yun talaga yun. Kasi, if you will not embrace your pain, hindi mo maiintindihan kung bakit sila nandyan at ba't sila inalaw ng Diyos. Hindi mo makukuha ang lesson. Hindi mo siya ma-appreciate if you will not embrace your pain. So,
Ibig sabihin ni C.S. Lewis dito, His best can be painful. So, you want God's best? Oh, parang yung kanta. So let the pain remain forever in my heart. Ano yung kasunod nun? Parang maganda yung kanta na yun ah. Oo. Let the pain remain. No? Time na mga kapatid, time na. Maganda to. Para hindi tayo laging nagtatampo, hindi tayo laging sumasama yung loob. Unang-una, realize God's goodness. No pain, no gain. Bukas ituloy natin to mga kapatid. Maganda tong lesson na to eh. And during our lamenting, napakaraming promises na binibigay sa atin. Yun ang kagandahan nun eh. Alam nyo ba mga kapatid na ang taong hindi nakakaintindi ng pain niya, pag nakakaranas siya ng ganon, yun yung taong hindi alam ang mga promises ng Diyos. Kasi kung alam mo kung ano pangako ng Diyos sa'yo, kahit na magtagal ka nga doon sa kinalalagyan mo na yun eh. Kasi may word ka. Oo, kasi may mga promises ka. Kung wala kang promises na pinangahawakan, ay talagang magrereklamo ka. So tomorrow mga kapatid ha, ipagpatuloy natin ito. Good morning daw, Brother Ernie Akayan. Ang best friend mo, si Brother Val Lapus. Good morning din sa'yo, Brother Val. Sister Reg, good morning. At si Mama Chay, magandang umaga sa inyong lahat. Nag-offline po kayo, Brother June? Bakit po? Okay, yan. Thank you, Lord po. Sister Ria, may naiuwi po akong water. Si Brother Briggs o Sister Josephine ito. Talaga, nauwi mo? Oo nga, okay. Thank you, Lord. So, bukas magpapatuloy natin, mga kapatid, ha? Happy birthday sa ating mga kapatiran. Today is March 27. And happy birthday kay Sister Jing Umilin ng ating Comfy, Illinois. Happy birthday, Sister Jing, Sister Janine Toralba, Sister Princess Dorothy Bacani, Sister Lilia Mercado, and Sister Malu Garcia. And happy anniversary po sa Minister Arnold and Sister Lisa Pangilinan. Pangilang taon? Uy! Silver ka na pala next year. 24 years? Wow! Eh di magpapakain si Arnold yan. And happy anniversary rin kay Brother Melvin and Sister Marisa Roraldo. Kahapon ay anniversary din ng di ba? Balanga? Bataan. Sister Merly and Brother Gary. Tama, di ba? Happy anniversary po sa prayer meeting, sa outreach natin doon. Yan. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you.
Happy birthday and happy anniversary. Ay, another info lang. Kasi nalaman ko lang din, natuwa lang din ako. Kahapon kasi hindi nakarinig lahat. Yung nagpunas ng face ni Lord, anong pangalan? Oo, Veronica. Ang totoo, walang pangalan yung babae. Wala nakakaalam ng pangalan niya. Kaya siya Veronica because of the act na ginawa niya. Oo, yung pagpunas. From the Latin word, vero icon. Oo. Ibig sabihin, true image. Kasi, hindi po pinunasan, hindi pala winipe. Dinab. Dinampi lang. Kasi, hindi raw pwedeng punas. Kasi, sugat-sugat na si Lord noon masakit. Tsaka, hindi magmamarka yung face kapag kapunas talaga, di ba? So, dab lang yun talaga. So, kaya yun Veronica pala. Ako, Sister Veron, ang ibig sabihin pala ng pangalan mo is true image. True image. Ayan. New song of the week, I Am a Child of God. Composed by Sister Meredith Cruz, arranged by Brother Daniel Cosme, and interpreted by the GOG. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. Ooh. Ooh. I say I'm unlovable, but God says I am forever loved. I say I'm a sinner, but God says I am forgiven. I say I'm abandoned, but God says I am adopted. I say I'm worthless, but God says I am worthy. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. I am loved. I am free. I'm a child of God. I am loved. I am free. I'm a child of
am loved, I am free, I'm a child of God. I am loved, I am free, I'm a child of God. I am worthy, I am precious, I am loved. 'Cause Christ died for me, I am worthy, I am precious, I am loved. 'Cause Christ died for me, I am worthy, I am precious, I am loved. 'Cause Christ died for me, I am worthy, I am precious, I am loved. 'Cause Christ died for me. Thank you, Lord, sa GOG. Ba, matagal na ano na rin na, bago natin narinig ang GOG. Ang ganda nung kanta nung ni Meredith, no? Oo, ang ganda nung lyrics. Thank you, Lord. Alam niyo mga kapatid, para ma-memorize natin yung pagka po tumutugtog sa bayan niyo. Oo, maski po tayo dito sa bayan natin, para magre-ring yun sa ma-LSS kayo pagka Life in the Spirit Seminar. Pag kinanta. Okay. Ano ba ang LSS? Last Song Syndrome? Life in the Spirit Seminar. Ayan. Thank you, Lord. O yan mga kapatid, I will see you again tomorrow ha, mga kapatid. Wag po nating iliban itong pagpapatuloy kasi napakaganda po nitong pag-aaral natin na ito, no? Napakaliliit na bagay lang ng mga inirereklamo natin compared to God's goodness. Kaya isipin po nating mabuti yung kagandahang loob ng Diyos sa atin para maging masaya tayo. Kasi ang dahilan lang naman kung bakit di tayo nagiging masaya yung mga bagay-bagay na wala lang. Pagka inalam mo naman, wala lang din. Pero pinapabayaan natin na magpalungkot sa atin, pinapabayaan natin na sumira ng araw natin, sumira ng relasyon natin sa Diyos, at sumira ng relasyon natin sa ibang tao. Pag may mga ganun, abatan natin mga kapatid, tapos deal with it immediately para po hindi na, dalhin ka pa kung saan-saan ito. Napakabuti ng Diyos sa atin, mga kapatid, at napakaganda ng buhay na meron po tayo. So, see you again tomorrow. God bless you, mga kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy